Okay. So, anong sabi ko kanina? Habang nagdi-discuss po tayo, dapat ay nakikinig na, ha? Dapat ay pinapasok na dito, no? Para sa quiz natin on Saturday. Saturday pa naman, meron na kayong natutunan ngayon. Okay? Before yung araw ng quiz natin. Kasi ganun din meron din kayong magiging may mga kailangan din kayong aralin for the laboratory, 'di ba? So, para mabawasan yung load ng ginagawa natin, ngayon pa lang during the discussion, nakikinig na tayo. Okay, so let's begin. Introduction. Makukuha niyo po ito kay Ate Tere, ha? Tomorrow. So let's start. We will define the different terms associated to infectious process and disease transmission. Also, i-differentiate natin yung difference ng medical micro from diagnostic. And then, ano nangyari? Wait lang, tanggalin ko lang yung... Okay, hindi kayo makapag-share para hindi napuputol. Okay, so we will also outline some of the contribution of the scientists who contributed discoveries, no, developments in microbiology. And then we will describe what is the relationship between the host and the microorganism. So let's begin with the general definition. So pag sinabi nating microbiology, this deals with the study of living organism. Okay? Pero itong living organism na to, these are very small that we cannot see them through our naked eye. So anong ibig pong sabihin nun? Ibig pong sabihin, kakailanganin po natin ng microscope for us to be able to see them. So we will define or we will differentiate medical from diagnostic. Okay, so pag sinabi mong medical microbiology, this would be the study of the microorganism. So by the way, 'di ba, very small, okay? To be seen by naked eye. So ibig pong sabihin, ito yung mga microscopic organisms. Or in short, ito yung mga microorganisms. Ngayon, sa medical micro, pinag-aaralan natin ang microorganism. Okay? Pag sinabi nating medically important, anong ibig sabihin nun? Pag sinabi nating medically, by the way, ang discussion po natin dito is not passive, ha? Okay? I need your active participation para gusto nyo hindi makatulog. Gusto nyo gising all throughout. Yeah. Gusto nyo mag-recitation. Gusto nyo mag-recitation. Kasi kailangan, alam nyo guys, kailangan meron tayong gawin para maging active kayo during the discussion. Para maging active kayo, hindi kayo makakatulog. Kasi pag sinabi natin kasing online discussion, yung iba dyan, nanonood ng kung ano-ano sa cellphone, o kaya aminin nyo yan. Oh, totoo yan. Kahit naman ako pag-a-attend ako ng mga seminar online, no? Yung iba, maya-maya nandun na sa refrigerator nila, kumukuha na o kaya nag-CR na, hindi ko alam na nawala na. So mag-recitation tayo para alam kong nakikinig kayo. Okay. So, ano ibig sabihin ng medically important? Pag walang sumasagot, magtatawag ako Okay. Ano ibig sabihin ng medically important? Anybody? Yes, go ahead. Java Escalona. Ma'am, try po. Yung medically Oh. microbiology po, parang Hindi. connected po
Ano po? Medically important. Medically Sorry. important po, ma'am. Yun po yung mga terms na connected po sa human disease or nakakatulong po sa diagnostic and treatment. Diagnostic and treatment. What about the others? Sige. May konting correct doon. But can you please give me a more specific definition? Sige, Liboro. It doesn't have to be a perfect definition. What you understand lang about when you say medically important. Sige, go ahead, Liboro. Mga pathogenic po na bacteria. Okay. Ginamit mo naman agad yung term. Pag sinabi nating pathogenic, yes, Africa. Ma'am, ano po, medical microbiology, yung ano po, Medically yung important. medically important po is some things that are directly correlated to the human species po, like yung mga madalas po nakikita na mga bacteria po, ganun. Okay. Ang gusto ninyong sabihin, pag sinabi nating medically important, kasi ganito, may mga bacteria or may mga microorganism. Okay? Bacteria are microorganisms. Okay? So, pag sinabi nating medically important, ito yung mga bacteria na nagkukos or microorganism na nagkukos ng disease to human. Because there are some organisms or microorganisms like bacteria that do not cause infection to human. Naintindihan po? So, ang ibig sabihin ng pathogenic, later it's a term, no? Causing infection. Okay? Ulitin ko ha, pag sinabi nating medically important, they are causing infection to human. Kasi may ibang microorganism na hindi nagkukos ng infection to human. Gets? So, ang pinag-aaralan natin sa medical micro, yun lang may kinalaman sa human. Gets po ba yun? Okay. Ano yung role nila sa human disease? Pag sinabi nating medical compared to diagnostic, sa medical micro, nagda-diagnose, tinitreat natin yung disease, dinadiagnose yung disease, tinitreat yung disease, at ipe-prevent natin yung diseases na yan. So this is not actually the focus of our program. Hindi po tayo nagdi-discuss ng medical micro. Ang sa medtech ay diagnostic. Okay? Bakit diagnostic? Kasi focus po tayo saan? Laboratory identification. Laboratory identification ng mga medically important bacteria. Ito ang focus ng MLS. Naintindihan? Hindi tayo nagda-diagnose ng sakit. Hindi ikaw yung magsasabing, ay, merong urinary tract infection ang patient. Hindi tayo yon. Kailangan bigyan ng penicillin yan. Hindi tayo yon. Okay? Hindi rin po tayo focused on the prevention, but then meron tayong role dyan. Pero mas focus po tayo saan? Sa lab identification. So yung matututunan ninyo sa laboratory, okay, combination po yan, okay, lahat ng routine at special techniques, okay, that is for you to learn how to identify the bacteria, the specific genera, and the specific species. So paano ba natin ginagawa ang lab ID? Ang lab identification, ginagawa natin, number 1, via phenotypic and genotypic characterization. Ano po bang ibig sabihin ng phenotypic characterization? So, pag sinabi nating phenotypic, yes, Ms. Garcelian? Pag phenotypic po, ma'am, it is the physical characteristics po ng bacteria. Correct. Physical characteristics. Anong example ng physical characteristic? O, nakita nyo na to last sem. Yung colonial morphology. Ano bang kulay ng colony? Is it
yellow? Is it gray? Is it white? Ano pa? Anong morphology? Ano yung shape? Koksay ba yan? Bacilli ba yan? Diplococci ba yan? Lahat ng karakteristik na diniscuss natin nung nakaraang semester, okay, tungkol sa physical characteristic ng bacteria, ang tawag mo doon ay phenotypical characteristic. Malinaw po ba? Ano pa yung mga example? Halimbawa, yung kanyang tawag dito, biochemical reaction. Kung catalase positive ba yan? Coagulase positive ba yan? Physical characteristic pa rin siya. Okay? Anong amoy? Odor. Physical characteristic pa rin yon. Ano yung genotypical? Ang genotypical from the word itself, gene. Naalala nyo ba yung gene? Naalala nyo ba yung, ano ba tawag dito? MECA gene. Pag sinabi nating genotypical, ito naman po yung mga tawag dito, molecular characteristic. Ito yung hindi nakikita ng mata natin. Kasi etong phenotypical, dahil physical characteristic siya, you can see this using your eyes. Right? Ang genotypical, so tawagin natin observable. Observable traits. Ito namang genotypical dahil nga molecular po siya. Molecular. Ano ibig sabihin ng molecular? Okay, ibig sabihin, ito yung mga examples natin. Ano yung genes, ano yung DNA sequence, etc. Okay? So, ito naman yung tinatawag nating non-observable. Okay? Traits. Clear po tayo? Ma'am, anong ginagawa natin sa routine? Tingin nyo, ano yung ginagawa nyo dyan or gagawin na lab identification ngayon sa laboratory? E di yung phenotypical. Naintindihan? Hindi pa ninyo gagawin ang genotypic. Ang genotypic, gagawin nyo yan sa third year ninyo, second sem, sa molecular biology. Naintindihan? So sa laboratory ngayon, phenotypical lab identification pa lang. Klaro po tayo. Microbiology, medical micro at diagnostic bacti. Clear? Ulitin ko ha, pag sinabi nating medical micro, pinag-aaralan natin yung mga medically important. More focus on diagnosis, treatment, and prevention. Pag sinabi nating diagnostic, pinag-aaralin pa rin natin yung medically important na mga microorganism like bacteria, pero more focus tayo sa laboratory identification. Clear tayo doon ha? Next, let's proceed with the reservoir. Pag sinabi po nating reservoir, ang ibig pong sabihin nito ay origin. Saan nanggaling? Ang bacteria. Okay, bacteria muna tayo ha. Ang bacteria po, okay, can originate from human. Ibig sabihin, part ng ating normal flora. Yes, may nakatira po sa katawan nating mga bacteria. Ang tawag natin doon, normal flora. Okay? Meron din sa animals. Meron din silang mga normal flora. And from the environment. So pag sinabi nating environment, kasama dyan ang water, sa bodies of water, like marine water, salt water, fresh water, soil, meron din, and yung mga nakasuspend sa air. Okay? So kung galing dyan, okay, from the environment yon. Now, let's talk about the microbes or organism. So ang mga microbes or microorganism, pwede natin yan hatiin into two types. So we have the acellular and we have the cellular. So ano ang difference? Anybody? Anong difference ng acellular sa cellular? Yes, Ms. Garcilian. Acellular, ano ibig sabihin? Pag acellular po, Ma'am Christy, ito po yung mga walang cellular organelles and yung cellular microorganisms po with cellular organelles po. Okay.
can somebody give me an example of cellular organelle? Cellular organelle. Sige, magbitang. Mitochondria po and endoplasmic reticulum. Cellular organelles. Okay. So example nun, mitochondria, di ba? Natutunan niyo yan dati. Ano pa? Ribosome, mga Golgi apparatus, right? Nucleus. So pag sinabi nating acellular, hindi sila considered cell kasi wala silang cellular organelle. Pag sinabi naman nating cellular on the other hand, kaya tinawag na cellular kasi merong mga cellular organelle. Naintindihan? So ito yung mga example ng acellular natin. So, meron tayong prions, viruses. So, pag-uusapan po natin yan sa virology. Okay? So, next is cellular microorganism. So, ang cellular microorganism, pwede nating hatiin sa prokaryote at eukaryote. So, pag sinabi nating prokaryote at eukaryote, parehas na may cellular organelle. Pero, ano ang naman ang difference? Ano naman ang difference? Yes, Miss Geronimo. Yung prokaryotes po, walang true nucleus, pero yung eukaryotes po meron. Okay. Ganito na lang muna. Sabihin natin, tama naman yung sinabi niya, no? Babalikan ko yun later on. Pero, let's have it in a more simple manner. Pag sinabi nating prokaryotes, di ba merong cellular organelle? Sabihin natin, incomplete. Kapag eukaryote, complete yung cellular organelle nila. Anong ibig sabihin? So, ibig sabihin sa prokaryote, may cellular organelle siya, pero konti lang. Hindi katulad sa eukaryote na lahat ng mga cellular organelles na natutunan ninyo nung biology ninyo, meron siya. So, another difference, yung sinabi kanina, which is yung true nucleus. Okay. Ang prokaryote, wala. Ang eukaryote, meron. Ano ba yung sinasabi natin na true nucleus? Okay. Pag sinabi mo na true nucleus, let's define. Anong definition ng true nucleus? Okay. Ibig pong sabihin, etong nucleus na to is with nuclear membrane. Okay? So, ibig sabihin, yung nucleus, di ba, halimbawa, nag-drawing ka ng cell. Okay. Ang eukaryote, pag nag-drawing ka, dalawa yung concentric rings. Ito po, yung nucleus, ito yung tinatawag natin na nucleus, or true nucleus. Ito naman yung tinatawag nating nuclear membrane. Clear yon? So, ano naman pag prokaryote? Dahil wala siyang true nucleus, ibig sabihin, yung nucleus niya, walang nuclear membrane. Kaya pag dinrawing mo ang prokaryote, it's just a circle. Right? Pero it doesn't necessarily mean na wala na siyang nucleus. Hindi mo nga lang pwedeng tawaging true nucleus. Naintindihan? Anong tawag natin? So instead of true nucleus, anong tawag po natin? We call it nucleoid region. Naintindihan? Sa eukaryote, ulitin ko, pwede mong tawaging true nucleus kasi may nuclear membrane. Sa prokaryote, hindi. Kasi walang nuclear membrane. Okay? So, yung nucleus without nuclear membrane. And what do we call it? We call it
nucleoid region. Klaro po. May tanong regarding prokaryote and eukaryote differences? Okay na tayo. These are the microorganism under the prokaryote. So we have archaea and bacteria. Parehong prokaryote yan. Sa eukaryote naman, yung mga microorganism, meron tayong algae, fungi, and protozoa. Okay? Fungi po hindi fungi. Nakasanayan kasi natin ang pronunciation ay fungi. It's actually fungi or fungus. Okay? And protozoa. Protozoa is a parasite. So we will discuss that later. So any question regarding this slide? Okay na tayo? Next. So let us discuss. Okay, let us discuss the different microorganisms. So number 1, etong very simple microbe na to consisting only of nucleic acid, tandaan niyo yan at protein. Sometimes may lipid. Ang tawag natin sa kanila ay virus. Ito yung singular form. Ang plural form po natin ay viruses. Okay? Ito yung plural form. Klaro po? Ulitin ko ang virus po ba? Cellular or acellular? Cellular or acellular? Yes, Miss Reyes. Virus is acellular. Cellular. Kuha po walang cellular organelle. Ano lang ang meron sila? Meron lang silang nucleic acid, protein, at lipid. So, ibig sabihin, kung magre-reproduce sila, very dependent sila sa kanilang host cell. Okay? Para mag-survive sila at para mag-multiply sila. Kakailanganin nila ng another cell. Okay? Next. Ito naman, with both RNA and DNA, metabolic machinery for self-replication, meron. Okay, complex ang kanyang cell structure. Unicellular lang siya. Ito po yung mga, okay, pag plural, bacteria. Tandaan niyo hindi bacterias. Okay, bacteria, plural form na agad yan. Tapos, ang singular ay bacterium. Kuha. So, prokaryotic ang mga bacteria. Question, saan natin makikita si DNA at si RNA? Si DNA at si RNA, makikita po natin yan sa nucleoid region. Klaro po ba? Sa nucleoid region natin makikita yan. Next, prokaryotic siya, but you have to remember, unicellular lang siya. Anong ibig sabihin nun? Sa bawat cell, okay, you only have one nucleoid region. Okay? One nucleoid region. Clear yon. Unicellular. Next, pag-usapan po natin ang yeast at mold. Ito po yung fungi, plural. Tapos, fungus, ito yung singular form. So, ito naman, kung ang bacteria or bacterium ay prokaryotic, ito naman ay eukaryotic. Okay? Now, ang fungi, pwede pong unicellular or pwedeng multicellular. Okay, ang single or ang unicellular, ang tawag natin sa form na yon ay yeast. Kuha? Ang tawag naman natin
doon sa multicellular form ay mold. Naintindihan po yun ha? Ulitin ko, ang bacteria unicellular, ang fungi or fungi and fungus, pwede siyang single or uni, pwedeng multicellular. Yung single ay tinatawag nating yeast. Yung multicellular, tinatawag nating mold. Clear yon? Next, ano yung dimorphic? Pag sinabi nating dimorphic, yung fungi, okay, or yung fungus na yon, meron siyang yeast form at meron siyang mold form. Pero may mga fungus na isa lang yung form. Yeast lang siya or mold lang siya. May mga dimorphic nang ibig sabihin, kaya nga siya di. Ibig sabihin ng di, dalawa ang form. Okay? For example, your blastomyces dermatitidis. Okay? So, meron siyang yeast form at meron siyang mold form. Candida, isa lang form nun. Monomorphic ang tawag natin. Anyway, pag-uusapan natin yan sa mycology. So, kailan nyo makukuha ang mycology? Pag pumasa kayo ng bacteriology. So, dito muna po tayo. Next. And then, etong protozoa kanina. Ito po yung parasite. So, parasites, plural, parasite ay singular. So, eukaryotic pa rin po ito, pero katulad ng fungi, meron din tong single at multi-celled. So, ang tawag natin sa single, protozoa, ang tawag natin sa multi ay worms. Okay po to? So, again ha, eto pong tatlo na nabanggit nating huli, ito ay mga cellular microorganism na hinati po natin as to whether they are prokaryote or eukaryote. Clear po ito. May tanong, clarification, or question? I'll give you time to digest. Sige. Habang nagdi-discuss tayo, you try to write it. Kasi pag nagsusulat ka guys, the more na nare-retain yung information sa brains natin. Okay, wag lang puro screenshot ng screenshot. Kasi pag nag-i-screenshot ka lang dyan, wala na yan. Napunta na lang yan sa phone mo, hindi mo na siya na-digest. So, pwede namang i-screenshot, pero later, isusulat niyo siya ha. So, guys, ang technique para madali pong maalala yung mga information, kailangan po repetition. Ulit-ulit. So, for example, ngayon i-memorize nyo siya by tawag dito, remembering. Okay? Tapos, pag na-remember nyo na, try nyo isulat. Tapos, pagkatapos nyo isulat, pangatlong beses, try nyo siyang i-discuss. Okay? Kasi ganito yan guys, pag nadi-discuss nyo na kasi yung isang topic, kaya nyo siyang i-discuss sa ibang tao, ibig sabihin, without looking at your notes ibig sabihin, alam nyo na yung topic. Naintindihan? So, ganun po siya. Pag hindi nyo pa kayang i-discuss at nakakalimutan nyo pa siya, ibig sabihin, hindi nyo pa siya totally alam na alam. Okay? So, next po tayo. Let's talk about the definition of terms na related sa infectious process and disease transmission. Kanina, sabi natin pathogenic. Ano ibig sabihin ng pathogenic? Nagkukos ng infection to human. So pag sinabi nating pathogen, ito yung microorganism mismo na nagkukos ng disease. Katulad ng bacteria, katulad ng fungi, protozoan, viruses. Basta nagkukos. Kasi meron din tayong mga non-pathogens. Okay, ang ibig sabihin ng mga non-pathogens, on the other hand, ito yung mga hindi nagkukos ng disease to human. Clear? So there are two types of pathogen. We have the true and the opportunistic. Simplify natin. Pag sinabi mong true, sa healthy, nag-cause ng infection. For example, bigla na lang kayo nagka-UTI ngayon. Okay? So, ibig sabihin, yung pathogen na nag-cause ng UTI,
yan ay true pathogen kasi nag-cause siya sa healthy host. Healthy kayo, di ba? Kasi wala kayong yung tinatawag natin ng pandemic na comorbidity, wala man kayong diabetes, right? But if you have other diseases, tapos nagkaroon kayo ng bacterial or infectious disease, then ang tawag mo dun sa pathogen na yon ay opportunistic. Kasi ang opportunistic nagkukos ng infection sa mga immunocompromised host. So anong ibig sabihin ng mga immunocompromised host? Ibig sabihin, mababa po yung kanilang immune system. So ito yung may mga sakit. Katulad ng may diabetes, may cancer, may HIV, etc. Clear? So kapag healthy, nag-cause ng infection, anong tawag? True pathogen. Kapag yung host, immunocompromised, nagkaroon ng infection, ang tawag mo dun sa pathogen, opportunistic. Pag sinabi mo namang pathogenicity, ito yung ability ng organism. Tandaan nyo ha, pathogenicity, yun yung ability ng organism na mag-cause ng disease. Anong tawag mo dun sa organism na nagko-cause ng disease? Pathogen. Sa ability niya na mag-cause ng disease, ang tawag ay pathogenicity. Clear yon? Next, ano naman ang ibig sabihin ng virulence? Ang virulence, siya yung magsiset ng degree ng pathogenicity. Kasi guys, tandaan ninyo, bawat microorganism may iba't ibang ability yan to cause diseases. May iba na mild lang, may iba na moderate, may iba na severe yung ability. So, di ba pag sinabi nating pathogenicity, ito yung ability na mag-cause ng disease. So, kung pag-uusapan natin yung degree ng ability nila, ang tawag doon ay virulence. Yun yung power nila na mag-cause ng mild or severe na disease. Naintindihan? So for example, I'll give you an example. So kilala niyo naman si di ba? Staphylococcus aureus. O yan, kilala niyo siya. So, si Staphylococcus aureus, kung halimbawang meron siyang coagulase enzyme. Coagulase, this is an enzyme. Okay, by the way, ang coagulase, anong tawag natin? Ito po ay tinatawag natin na virulence factor. Okay, so i-discuss po natin yung virulence factor na yan mamaya. Karakteristik yan ng organism. Okay, anyway. So, kung may coagulase enzyme ang Staphylococcus aureus, okay, mas virulent siya kumpara sa wala. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mas severe yung makukos niyang infection kumpara sa Staphylococcus aureus na walang coagulase enzyme. Naiintindihan po ba yon? So, siya yung magsiset ng degree ng infection. Naintindihan? So, eto namang virulence factor. So, nabanggit ko na kanina. Etong virulence factor or pathogenetic determinant, eto po ay karakteristik ng bacteria. Feature. Pwedeng genetic, pwedeng biochemical, pwedeng structural. Okay, bigyan ko kayo ng example. Genetic muna tayo. Okay, genetic. Naalala nyo ba yung MECA gene? Naalala? Sinong nakakaalala sa MECA gene? Ano ang ginagawa nito sa staph? Ito ay makikita natin kay Staphylococcus aureus. Yes, Leboro. Ma'am, hindi po ba yun yung sa oxacillin resistance po? Oxacillin resistance or yung tinatawag natin na MRSA. Apo, yun po. That's correct. Okay, resistance po ito. Resistance to
methicillin. Methicillin is a drug. Okay, a type of drug. So for example, penicillin, oxacillin, nafcillin. So may mga microorganism na resistant sa mga antibiotic. Nagiging resistant sila dahil meron silang nade-develop na gene. And one of that is MECA. So kapag ang staph, ma'am, lahat ba ng Staphylococcus aureus may MECA gene? Hindi. Katulad sa coagulase enzyme kanina, hindi naman lahat meron. Ganun din ang MECA. Kung ang Staphylococcus mo may MECA gene, ibig sabihin resistant siya sa mga methicillin drug. Ibig sabihin yung Staphylococcus aureus na yan, hindi mo siya pwedeng bigyan ng penicillin kasi hindi gagana yung penicillin sa kanya. Naintindihan? Okay. Biochemical, ito yung example natin. Yung coagulase. Pag sinabi natin biochemical, enzymes, okay? Pwedeng ito yung mga plasmids, etc. Pag sinabi naman natin structural, okay, for example, capsule. Okay, capsule. Saan po ba natin pwedeng makita ang capsule? So, example is Klebsiella pneumoniae. Yan. Klebsiella pneumoniae. So, kung may capsule ang Klebsiella pneumoniae, it is more virulent compared to the ones that doesn't have. Naintindihan po? Para saan ba yung capsule? So, katulad ng diniscuss ko sa inyo in the previous semester, para siyang mask, yung capsule. So, kapag may capsule ang isang bacteria, tandaan nyo to, lagi nyo to tatandaan. Kapag may capsule ang isang bacterium, para siyang mask, di ba ang bacterium, foreign siya sa katawan natin. Pag sinabi nating foreign, hindi kilala ng katawan natin. Natatandaan nyo to sa immunoserology, when something is foreign and when it is in our body, our immune system will attack it. Okay? That's one way of protecting ourselves from foreign bodies. So bacteria, they are foreign bodies. So pag nakita natin yan, pag nakita ng katawan natin yan, anong gagawin ng immune system? Especially the phagocyte. The phagocyte will attack it para sirain yung bacteria. So, ibig sabihin, kung may capsule yung bacteria, anong nangyayari? Ito po ang nagiging anti-phagocytic structure niya. Ano ibig sabihin nun? Okay, halimbawa, ito si Klebsiella pneumoniae. Dahil nga meron siyang capsule, hindi siya makikilala ng phagocyte. At pag hindi siya nakilala ng phagocyte, lalagpasan lang yan ng phagocyte. Hindi niya yan masisira. Therefore, kung hindi masisira ng phagocyte, hindi po mamamatay si Klebsiella pneumoniae at tuloy-tuloy pa rin siyang magkukos ng infection. Do you understand? So later, i-discuss ko yung host and microorganism relationship para maintindihan ninyo paano ba nagkakaroon ng infection. Okay tayo dito? So, pag sinabi mong virulence factor, pwede siyang genetic, pwede siyang biochemical, pwede siyang structural feature ng kahit anong microorganism. Hindi lang bacteria ang may virulence factor ha. Ganun din ang fungi, meron din silang virulence factors, etc. Clear? Ano naman ang infectious disease? Ang infectious disease, ito naman yung illness. Ito yung sakit na kinukos ng pathogen. Okay tayo doon? So malinaw ha, yung mga definitions natin. Next, ang infection, pwede po siyang endo and exogenous. Okay, before we discuss the endo and the exogenous infection, i-discuss ko lang paano ba nangyayari ang infection. So meron tayong iba't ibang steps. So number 1, kailangan makapasok yung microorganism sa katawan natin. That's number 1. Number 2, kailangan niyang i-invade yung
area kung saan siya magkukos ng infection. For example, magkukos siya ng infection sa respiratory tract natin. So, kailangan makapasok muna siya sa respiratory tract natin. Pag nakapasok na siya sa respiratory tract natin, kailangan niyang ma-invade yon. Okay? Pag na-invade niya na yon, magkakaroon ng multiplication. Ito po yung replication. Kailangan niyang magparami dun sa area na yon. Okay? At kapag dumami na po siya, magkakaroon ng injury dun sa tissue at yun na po yung magkukos ng disease. Clear ba yun? So step-by-step process yan. Kailangan makapasok, ma-invade niya yung area, mag-multiply siya doon para makapag-cause siya ng injury bago pa lang makita yung mga signs and symptoms. For example, tsaka pa lang makakaramdam ng ubo, ng lagnat, kapag meron na pong signs and symptoms. Clear? So, ang disease, no, ang infection, pwede natin yan i-categorize or i-type according to source of pathogen. So, pag sinabi mong endogenous ang infection, galing sa normal flora natin. Ma'am, sabi mo kanina, ang normal flora ay mga bacteria, mga fungi, microorganism na nakatira sa katawan natin. That is correct. Pero itong mga nakatira na to, normally dapat hindi nagkukos ng infection. Okay? Pero may mga pagkakataon na nagkukos sila ng infection. Okay, how? Pag sinabi natin colonizing flora, okay, ibig pong sabihin, ito yung mga naging pathogenic na normal flora. Okay? Pero, tandaan, normally, ang normal flora ay non-pathogenic. Anong nangyari? Bakit yung non-pathogenic naging pathogenic? Anybody? Sino po nakakaalam? Paano nagiging pathogenic yung non-pathogenic na normal flora? Yes, Ms. Rivera. Pag yung normal flora po, ma'am, napunta po sa ibang area na hindi po siya normal doon. For Okay. example po, kunyari po yung normal flora ng upper urinary tract, napunta po sa lower urinary tract. Doon lang po siya magiging infectious kasi po, hindi po siya normal na nandun. Correct. So for example, from lower napunta sa upper urinary tract. So, kasi ganito, meron tayong mga tinatawag na sterile and non-sterile site. Dagdag ko na rin to ha. Baka hindi ko na to mabanggit sa mga susunod na discussion. Non-sterile site at saka sterile sites. Pag sinabi nating non-sterile, may mga part naman tayo sa katawan natin na may normal flora at walang normal flora. Yung example kanina ni Ms. Rivera is nagmula sa non-sterile site, yung area na may normal flora, pamunta sa sterile site. So, sterile site, wala dapat normal flora. Kaso nagkaroon ng normal flora or nagkaroon ng bacteria doon. Talagang magkukos siya ng infection. Naiintindihan po ba? So, another one would be from the, let's say, from the skin. Di ba pag nagve-venipuncture kayo, anong ginagawa natin? Di ba nag-aseptic technique? Bakit nag-aseptic technique? Para hindi ma-transfer yung normal flora sa skin papunta sa blood. Kasi pagka na-transfer sa non-sterile site, yung microorganism papunta ng papunta ng sterile site, magkukos talaga siya ng infection. Kahit nga non-sterile to non-sterile, pwede pa rin magkaroon ng infection. Okay? For example, galing ng gastrointestinal tract sa GIT natin.
For example, E. coli, napunta sa urinary tract mo, kahit na non-sterile yun, galing yan sa ibang site, pwede pa rin mag-cause ng infection. Do you understand? Ano pa? Number 2. There's another way pa. Anybody? Meron pa po bang nakakaalala? Feeling ko alam to ni Mr. Gonzaga. Mr. Gonzaga, Aljon, nandiyan ka pa? Wala na si Aljon. Okay. Naalala mo pa, ano pa yung isa? Other than transfer of site, ano pa? Naalala, Mr. Gonzaga? O nalimutan na? Okay lang maging honest, di pa naman to graded. Sabihin ko sa inyo pag graded yung recitation. Ano? Alam, Mr. Gonzaga? Or nalimutan na? Bibilisan mo sumag para makapag-proceed na tayo. Nalimot na. Okay, it's okay. Yes, Mr. Saldo. Ma'am, kapag po yung yung immune system ng host po, ma'am, is nanghina po. Okay. Correct. Kapag ka bumagsak yung immune system natin, so walang magpo-protect sa katawan natin, di ba? At dahil dyan, kapag may invading pathogen, okay, for example, yung, halimbawa ganito, di ba sa mga matatanda, sa mga older individual, sila yung common na nagkakaroon ng pneumonia. Right? For example, na nagkukos ng pneumonia would be the Streptococcus pneumoniae. Si Streptococcus pneumoniae, nakatira yan sa throat natin. Streptococcus pneumoniae. Hindi nyo na kailangan isulat yung pangalan. Okay, I'll just give you an example. So, dito siya nakatira. Pag bumagsak yung immune system, sa mga especially sa elderly individuals, okay, ano nangyayari kay strep? I-increase yung kanilang number. Dumadami sila. Sasabihin nila, mahina immune system mo, walang pulis. Right? Walang mga phagocyte, konti na lang sila. So magpaparami ngayon. Pag dumami na sila, okay, kasi nga mababa yung immune system mo, pag dumami na ngayon yung mga normal flora natin, nagiging pathogenic sila. So dumadami na sila dito sa respiratory tract natin. Kaya nagkakaroon ng pneumonia yung pasyente. Clear po yun? At kapag ganun ang nangyari, ang tawag doon, endogenous. Pero halimbawa, nahawa ka lang from the external environment. Halimbawa, galing sa ibang reservo. Ano ulit yung reservo natin kanina? Human, animal, environment. So, any pathogen, tapos napunta sa host, ang tawag doon, exogenous infection. So, galing sa ibang human, galing sa animal, galing sa environment, napunta, na-transmit kay host. Ang tawag doon, exogenous infection. Clear yon? Okay, next. According naman sa onset ng signs and symptoms, kung mabilis, rapid, sudden onset, that is acute. Pero kung gradual, mabagal, no, that's chronic. Another definition or another characteristic of acute is that it is usually severe. Ang chronic, kadalasan, dahil gradual ang signs and symptom development, mild to moderate lang siya. Naintindihan? Yung severity is mild to moderate. Okay? Next, from based naman sa etiologic or causative agent, kung yan ay galing sa hospital, health facility, you call it nosocomial. Pero kung galing sa animal, ang tawag ay zoonotic infection or zoonosis. Okay? So pag hospital, clinic,
health facility, nosocomial. Okay, next. Based on clinical manifestation, pag walang signs and symptoms pero may sakit, hindi ka aware, subclinical, asymptomatic, or non-apparent ang tawag dun sa infection. Pero kung merong presence ng signs and symptoms, ang tawag doon, clinical, symptomatic, or apparent infection. Okay tayo sa mga definitions? So, ito pa po yung iba pa, which are self-explanatory na. So, iiwan ko na yan sa inyo kasi nasa epidemiology din naman yan natin sa BioE. Okay? Next. Nabanggit na natin sa normal flora kanina, di ba? Tandaan, this is also known as indigenous flora sa iba't ibang reference kasi iba-iba yung tawag natin sa kanya. Pwedeng normal flora, indigenous flora, resident flora, normal microbiota. Next, ano ibig sabihin ng colonization? Okay, ang colonization, ano nga ulit yung mga steps natin para magkaroon ng infection? Infection process. Okay, number 1, kailangan ng entry. Okay, next, kailangan ng invasion. Next, kailangan ng multiplication. Number 4, injury. And number 5, disease. Okay. Ma'am, ano ang colonization? Ang sabi dito sa definition, establishment of substantial number of microorganism, pero wala pang penetration ng tissue. So, question, steps number until until what number no ng infectious process ang tinatawag nating colonization? What do you think? 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5. Correct. Ito lang pong 1 to 3. Ito ay tinatawag nating colonization. Clear po ba yon? So kapag nakapasok, naka-invade, nakapag-multiply, pero wala pang injury, ang tawag doon, colonization. Clear yon? Sige. Next. Punta tayo sa pioneers, okay, ng microbiology. So, eto na po yung mga important people. Di ba, tinatanong din to sa exam, especially midterm. Okay, ngayon, let's start with Anton van Leeuwenhoek. So, guys kahit nasa Canvas po tayo mag-e-exam, kailangan memorize nyo pa rin yung spelling. Okay? So, yung pinakaunang tao na nakakita sa buhay na bacteria, at that time, guys, hindi pa natin alam ang concept ng microorganism. Hindi pa natin alam na meron palang maliliit na organisms. Until such time na nakita ni Anton van Leeuwenhoek yung mga buhay na bacteria at protozoa. Kaya nga natin siya tinawag na father of microbiology, bacteriology, and protozoology. Bacteriology, kasi unang nakakita ng bacteria. Protozoology, unang nakakita ng protozoa. Paano? So, gumamit siya nung, at that time, we call it crude microscope. Hindi pa yung kilala natin or alam natin na microscope ngayon Single lens lang siya na microscope. Okay? Or simple microscope. So, kumuha siya ng sample from, tawag dito, rainwater. Okay? Rainwater. Well water. Galing sa balon. Kumuha siya ng sample doon. Tinignan niya using his single lens microscope. Okay? Nakita niya may mga gumagalaw na maliliit na organism. Okay. Ngayon, again, hindi pa natin tinatawag yun na bacteria or protozoa at that time. Ang tawag niya dyan sa maliliit na living creatures na yan
is animalcules. Kasi maliliit na animal. Buhay eh. Kasi at that time, ang alam pa lang natin, animal eh. Okay? So, nakita niya yon, syempre wala pa naman dating camera. So, tingin nyo, paano niya dinocument? Eh, di nag-drawing siya. Yung drawing na yon, yun yung first documented na drawing na nangyari nung 1684. Tandaan nyo yung year 1684. So by the way, si Anton van Leeuwenhoek po pala ay isang Dutch, saan ko ba isusulat? Dito na lang. Dutch microscopist. Okay? Tapos, etong single lens microscope niya na to, ilan ang magnification? Ang magnification po nito is from 30 up to 266 times only. So, ibig pong sabihin, kaya niya lang makita yung presence or absence nung microorganism. Ano ibig sabihin nun? Kaya niya lang makita kung meron o wala. Pero basically, hindi niya kayang makita yung feature. Hindi makikita yung structure. Okay? Presence or absence lang po. Kuha sa kanyang microscope. So, ang nakita niya doon dati, mga basilay, ano pa ba? Nakita niya doon mga, tawag dito, koksay, ganun lang, na gumagalaw. Tapos, tanong, siya ba yung unang nakagawa ng microscope? Actually, hindi. According to record, ang pinakaunang nakagawa ng microscope ay si Descartes. Kilala niyo ba siya? Wala yung magsulat. Lowbat na. Lagay ko na lang sa chat box ha. Wait lang. Search ko lang yung aking Descartes. First made the earliest description of microscope. Lagay ko na lang sa chat box ha. Okay. But the quality, bakit hindi niya nakita yung bacteria? Yung quality kasi ng lens niya, but the quality of his lenses did not allow magnification sufficient to observe bacteria and protozoa. Okay? Mas maaga siyang nakagawa ng crude microscope si Descartes, kaso nga lang, hindi ganun ka-taas yung magnification nung microscope niya kumpara kay Anton van Leeuwenhoek. Kaya hindi niya nakita yung mga bacteria at saka yung protozoans na nakita ni Anton van Leeuwenhoek. Okay? Tapos, si Robert Hooke, dagdag ko na rin dito, Robert Hooke in 1667, siya naman yung nakakita ng Aspergillus at saka Mucor. Ito ay mga fungi. Yan, nilagay ko rin sa chat box. Okay? Robert Hooke. Siya naman ang nakakita ng mga fungi. Okay na tayo? Next, proceed tayo kay Louis Pasteur. Si Louis Pasteur, marami siyang contribution. Number 1, siya yung nagsabi na yung mga microorganism may iba't iba daw na fermentation products. Katulad ng acid, katulad ng alcohol, etc. Okay? Pangalawa, hindi siya naniwala sa spontaneous generation. He disapproved spontaneous generation. Ano nga ba ang spontaneous generation? Anong spontaneous generation? Anybody? Spontaneous generation or yung tinatawag nating abiogenesis. Yes.
Any other hand? Yes, Naga. Paniniwala po na yung mga living things po galing daw po sa non-living. Correct. Ibig sabihin, simplified yon. Ang sabi, life can arise from, arise spontaneously from non-living material. Yan. So, in short, yung mga living things galing daw sa non-living things. Naniniwala ba kayo doon? Siyempre hindi, di ba? Maniniwala ba kayo galing kayo sa, sabi nila, di ba, mga putok buhok? Hindi, alam niyo ba yun? Naririnig niyo ba yun dati? Pagka, di ba, binubuli yung mga bata dati, galing na sa putok buhok, ganyan. Familiar kayo doon? O reference na naming mga millennial yon. Wala nang reference. Ano ba kayo? Gen Z? Gen Z na kayo, di ba? O, di sorry. O, millennial si ma'am. Hindi nyo na narinig yon? Putok sa buho? Hindi na kayo inasar nun? So, ano ang katumbas nun sa inyo? Ay, grabe kayo. Wala na kayong ganon? Anong sinasabi sa inyo pagka ano yung pambubuli sa inyo dati na sinasabing, kumnari ampon kayo, ganyan. Ibig sabihin ng putok sa buho, ibig sabihin nun, ampon yun sa amin. Okay? Napulo, sige, babaguhin natin ngayon. Napulot sa tae, maniniwala ba kayo, napulot kayo sa tae ng kalabaw? Okay? Siyempre hindi, 'di ba? O sa basurahan, galing ba kayo ng basurahan, 'di ba? Hindi naman. So ibig sabihin, now alam natin na hindi totoo ang spontaneous generation. Pero imagine niyo dati si Louis Pasteur, alam niya na agad na hindi totoo na ang living things ay galing sa non-living things. So he disapproved it. So gamit niya itong experiment na to. Okay? So, familiar naman kayo sa experiment na to, right? Yes? Okay. So, he disapproved it. Okay? And then, may nalaman pa siya. Nung ginawa niya to, ang sabi niya, yung mga bacteria daw na, di ba, may dalawa siyang setup. Yung isa, broken. Yan. Broken na flask, ito naman intact. Sa broken na flask, di ba may growth? Yung bacteria. Dito, walang growth. So, ano daw yung naging source nito? Ang sabi niya, galing daw sa air. Kaya nga ang sabi niya, microbes are airborne. Right? So, kaya nagkaroon din siya ng theory about ano ba tawag dito? About the requirement of bacteria na tinatawag nating aerobes at saka anaerobe. Ano ibig sabihin ng aerobe? Ito yung mga nag-require ng oxygen for survival. Pag sinabing anaerobe, kabaliktaran. Ito yung ito yung mga ayaw ng oxygen para sa survival nila. Naintindihan? So ulitin ko ha, anong sabi ni Louis Pasteur? Microbes are airborne. Ano pa? Ang sabi niya, may mga microorganism daw na aerobes at may mga microorganism daw na anaerobe. Okay, another is pasteurization. Ang pasteurization, ilalagay ko na lang sa chat box kasi hindi pa fully charged to. Okay. Ang pasteurization, which we will learn naman in microbial control, it is a microbial control technique. Which until today ginagamit natin ha. Hiniheat natin yung liquid. For example, ng mga liquid na hiniheat natin, mga milk,
Okay, kaya nga 'di ba meron kayo nabibiling pasteurized milk. Yun po yung tinatawag nating mga sterile milk. Okay? Heating liquid to 63 to 65 for 30 minutes or 73 to 75 for 15 seconds. Pasteurization. Okay? Microbial control technique po yan ha. Microbial control technique. Topic po natin to sa Monday. Okay na? Siya rin po yan. Next, germ theory. Ano naman yung germ theory? Yung germ theory of disease, ang sabi, pero guys, hindi siya yung main proponent ng germ theory ha. Sa germ theory, ang sabi, it states that microbes or specific microbes causes specific infection. Germ theory. Alright? So, isa po rin siya sa proponent ng germ theory. Tapos, he developed vaccines against cholera, chicken cholera, anthrax, familiar with Bacillus anthracis, and then the swine erysipelas, yung mga pig erysipelas. Okay? Next, punta tayo kay Robert Koch. Si Robert Koch po ang main proponent ng germ theory. Yan. Siya po ang main proponent ng germ theory. So, ibig sabihin, nag-contribute lang doon si Louis Pasteur. Tapos, he also discovered some microorganism. Number 1, Bacillus anthracis. Ito po ay yung nagkokos ng anthrax. Okay? By the way, this is a bioterrorism agent. Ano ibig sabihin ng bioterrorism agent? Ibig pong sabihin, pwede po itong gamitin as a weapon. Alright? So, etong Bacillus anthracis, napansin niya, nagde-develop po ito ng spore. Ano naman ang spore? Spore is a structural form ng virulence factor. Diba, ang virulence factor can be genetic, can be biochemical, or can be structural. So, spore is a structural virulence factor. So, halimbawa, ito yung Bacillus anthracis. Kapag in-expose mo si Bacillus anthracis sa extreme condition, anong nangyayari kay Bacillus anthracis? Nagfo-form siya ng spore. Okay? Para ma-resist niya yung adverse or extreme condition na yan. Malinaw po ba yon? So, para hindi siya agad mamatay, nagpo-produce siya ng spore. So, syempre, katulad kanina sa capsule na structural virulence factor, para siyang protective factor. Okay? Para hindi agad siya mamatay. So, pag hindi siya namatay, di magkukos ng infection. Right? So, other than the Bacillus anthracis, siya rin po ang nakadiscover kay Mycobacterium tuberculosis na nagkukos ng tuberculosis at Vibrio cholerae na nagkukos ng cholera. So, other than that, marami pa po siyang na-contribute. Fixation, staining, na kapag photograph ng bacteria, na kapag cultivate ng bacteria sa mga solid culture medium, meron din siyang contribution doon. But ito yung mga pinaka-important, yung hinighlight natin. Okay? Okay. So, paalala lang sa germ theory. Paalala lang sa germ theory. Ay, nangyari.
Okay. Paalala lang po sa germ theory, all infectious diseases and microbial intoxication are caused by microbe. Pero, tandaan din, it is also important na you have to keep in mind, hindi lahat ng diseases kinokos ng microbe, ha? Hindi lahat ng diseases kinokos ng microbe. Okay? Kaya nga ang sabi natin kanina, specific microbes cause infectious diseases. Pero hindi lahat ng diseases kinokos ng microbe. Clear po yun? Okay. Next po tayo, si John Tyndall. So si John Tyndall naman po, nag-provide siya ng initial na evidence about the resistance, no, of microbes. Okay? In terms of the heat. In terms of the heat. Heat resistance. Ibig sabihin, sabi niya, hindi daw lahat ng bacteria namamatay using heat. Okay? So, meron tayong ginagawang process. Actually, dinesign niya yon ni John Tyndall. Ang tawag naman natin doon ay Tyndallization. Ang Tyndallization is when you perform repeated heating and resting. Okay? So, we will discuss Tyndallization in microbial control. Tyndallization is also a microbial control technique. Para siyang pasteurization. Okay? Pero, this time, ang ginagawa mo, hinihit mo siya, tapos ire-rest mo for 24 hours, tapos kinabukasan, ihihit mo ulit siya, ire-rest mo ulit siya for 24 hours, tapos kinabukasan, ihihit mo ulit siya, tapos na yung process. So, 3 araw mo siyang gagawin. Yung process na Tyndallization. Anyway, we will discuss that in microbial control. But for today, tandaan ninyo, other than Pasteur, si John Tyndall contribute din ng isang microbial control technique. Okay, next, Ferdinand Kohn, ang pinaka-importante na kinontribute niya is yung sterile na word. Ano ba yung sterile? Ang ibig sabihin, dapat wala ng kahit ano, okay? Including spores and virus particle. Ibig sabihin, patay lahat. Okay? Wala lahat. Absence, completely free from all life forms. For example, pag sinabi mong sterile ang table mo, walang kahit anong microorganism dyan, including spore, including viral particles na matay. Naintindihan? Okay. Pag sinabi mo namang non-sterile, ibig sabihin, meron pa na mga buhay na microorganisms na present. Okay? Next, punta naman tayo kay Dr. Oliver Wendell Holmes. So, siya yung ito pala yung mga what do you call this? Pioneers when it comes to aseptic technique. Sila yung nag-introduce, no, kung bakit tayo nagpa-perform ng aseptic technique ngayon, up to this date. Si Oliver Wendell Holmes, ang sabi niya, may mga mothers na, mas marami daw mothers na nagkakasakit kapag nanganak sila sa ospital compared sa bahay. He observed that mothers who gave birth at home experience fewer infections compared sa mga mother na nag-give birth sa hospital. Bakit? Kasi sa hospital, mas marami kang makikitang infection doon, di ba? Kumpara kung sa bahay mo gagawin. Naintindihan? Next, si Dr. Ignaz Semmelweis, he is the father of what? He is the father of hand hygiene. Kasi siya yung nag-observe na kapag galing sa autopsy room, so di ba, autopsy, nag-autopsy yung nag-autopsy yung physician. Tapos didiretso siya sa delivery ward.
anong mangyayari sa delivery ward? Di ba nagpaanak siya ng mother. Okay? Dineliver yung baby. Hindi naghugas ng kamay without hand washing. So ano pong nangyari? Nagkaroon po ng fever yung mother. Nagkaroon ng infection yung mother. Kasi nagkaroon ng transfer ng infection from the dead body doon sa mother's body. So kaya po si Dr. Ignal Semmelweis, sabi niya, maghugas ng kamay. 'Di ba? Pag galing ka ng ibang ward, pupunta ka ng panibagong ward, kailangan mong maghugas ng kamay. And nung pinatupad nila or inimplement nila yung hand washing, nabawasan yung cases ng infection sa mga mother. Si Joseph Lister on the other hand naman, siya yung ano ba tawag dito? Siya yung suggest na yung mga wound, okay, kailangan nating i-cover. Tapos, itong cover na to, meron siyang chemicals. Okay? Para maiwasan yung contamination. Okay? So, halimbawa, yung dressing ng wound, so other than the dressing na pantakip dun sa wound, meron pong chemical yung dressing para hindi makapasok yung mga contaminants na pwedeng magkaroon ng cross-infection dun sa wound. Okay? Tapos, ito yung summary. Okay? Ng lahat ng sinabi ko, and then including yung iba pang mga contributions and scientist contribution. So, ma'am, kasama po ba yan sa mga kailangang aralin? Yes. So, self-explanatory na yan, may 3 tayong table. Okay? 3 table po yan. So, 3 nga ba o 4? Ilang table ba to? 3. 1, 2, 3. Okay? So, iwanan ko na yan sa inyo. Alright. So, now, kaya pa, or do you need a break bago tayo mag-proceed sa taxonomy? Carry pa? Gusto nyo mag-merienda muna? CR break? Ay, ang tatapang ha. Hindi ma'am, diretso tayo. Kaya namin to. Kaya nyo ah. Sige. Gusto nyo yan. Charot. Gusto nyo yan. O, diretso tayo. Ba, gusto nyo ata agad umuwi? Umuwi. Matapos. Pero guys, sure meron tayo later na kati ng ilong ko. Siguro pinag-uusapan nyo na ako. Chinachat nyo na ako sa iba. Ano kasi Ma'am Christina naman yung, kaya ang kati-kati ng ilong ko. Chinichikan ako, si Ma'am Christina naman yung lecture natin. Ako, babagsak na naman tayo nito. Hindi pa talaga siya nagpahinga, hindi pa talaga siya nag-break, hindi pa talaga siya nag-leave. Ay, nako. May student na maiba lang ako. May student na nagsabi sa akin, ma'am, pinapatanong po nung mga proceed to, sabi nyo guys ha, diretso tayo. Let's proceed to taxonomy. Alright. So, when you say taxonomy is a Greek term which came from taxes and nomos. Taxonomy po ito. Okay, ito po yung mga pinanggalingan na Greek terms. Taxes at nomos. Pag sinabi nating taxes, ang ibig sabihin nun, arrangement. Pag sinabi nating nomos, ang ibig sabihin nun ay law. Ibig pong sabihin, okay, pag sinabi nating taxonomy, meron po tayong mga sinusundan na guidelines. Pagdating sa number 1, when you say assignment of scientific names, that is nomenclature. Okay? Naming. Pag sinabi naman nating arrangement, orderly arrangement, ito ay scientific names. Ito naman ay classification. At pag sinabi nating identification.
Pag sinabi nating identification, dinidiscover natin, nire-record natin yung mga traits ng organisms natin. Naalala nyo kanina yung phenotypic at genotypic characterization. So yun na yung ginagamit nating method para makapag-identify tayo ng organism. So, under taxonomy, we have 3 interrelated categories. Again, I repeat, under taxonomy, meron tayong 3 interrelated, ano sabi ko kanina? Interrelated categories. Yan. 3. What are the 3 interrelated categories? Nomenclature, classification, identification. So ulitin ko ha, pag sinabi nating nomenclature, naming. Pag sinabi nating classification, i-arrange. Pag sinabi nating identification, we record the trait, we identify the trait through laboratory diagnosis. Isa-isahin natin sila. Unahin natin ang classification. So, meron tayong iba't ibang way on how we classify microorganisms. So, the first one and the most famous one is the one that is devised by Carl von Linné, or siya yung tinatawag natin na si Linnaeus. Swedish botanist siya. Siya yung nag-lay down ng basic rules para sa classification ng categories or taxa. So, ito po yung hierarchy. So, under the domain, we have the kingdom. Under kingdom, phylum, phylum class, class order, family. Under order, we have different family, genus, and species. Actually, meron pa po under the species. So, under the species, meron pa tayong iba't iba pang categories, iba't iba pang tawag dito, hierarchy. So, we have subspecies. Pero magkakaano na lang sila, magkaka-level na lang yon. Sub-SP or subspecies. This is how you abbreviate it, ah. And then, serovar. Serovariety ang ibig sabihin yan. And also, we have biovar or biovariety. So, pag sinabi nating subspecies, ang differences nila is based on the Okay, kapag subspecies, ang differences ay based on the phenotype or phenotypic characteristic. Pag sinabing serovar, based on serologic characteristic. Pag sinabi namang biovar, based on biochemical characteristic or biochemical test results. Okay? So guys, sa nomenclature, hindi natin ina-italicize, hindi natin ina-underline ang mga sub-SP, serovar, or biovar. Okay, sa nomenclature, ulitin ko, hindi natin ina-italicize, hindi natin ina-underline ang words na sub-SP, serovar, or biovar. Malinaw po ito. Next po tayo. Another classification scheme is by Robert Whittaker. Ito yung tinatawag nating Whittaker's tree. So meron tayong 5 kingdoms under this. So nakita niyo yung mga purple, Monera, plant, fungi, animal, protozoans. Yun po yung kingdom. Tapos, dalawang cell type, prokaryote, eukaryote. Ang tanging prokaryote dito ay si Monera, from which archaea and bacteria are under. Clear po ba yun? Tapos, yung eukaryote, plant kingdom, fungi kingdom, animal kingdom, and the protozoans. Clear yun? Ang Whittaker's tree, classify based on structural similarity and differences.
pag sinabi nating structural, kung prokaryotic ba yan or eukaryotic. Okay? And kung paano sila mag-obtain ng nutrisyon. I repeat yung structure based on whether they are prokaryote or eukaryote, and based kung paano sila kumuha ng nutrisyon. Okay? So, next. So, ulitin ko, dalawa basis nito, ng Whittaker's tree, structural, and yung nutrisyon. Next, let's proceed to another classification scheme, this time by Carl R. Woese. Ang tawag naman niya dito ay three-domain system. Bakit tatlo? Kasi meron tayong domain ng bacteria, domain ng archaea, at magkakasama ang eukarya. So, syempre sa bacteria, lahat ng bacteria, gram-positive, gram-negative. Sa archaea naman, dito yung mga, ano ba yung mga archaea pala? Okay, i-discuss natin. Kasi baka makalimutan ko nang ma-discuss sa inyo sa susunod pang mga topics, no? Diba, sa ibang classification, under sila ng under sila ng prokaryotes. Right? Ano bang difference ng bacteria sa archaea? Actually, ang mga archaea dati under to ng bacteria. Pero ngayon, magkahiwalay na sila. So bakit? Kasi ang mga archaea, number 1, wala po silang peptidoglycan. Naalala niyo yung peptidoglycan, yung sa cell wall? Okay? Pangalawa, they are thriving under extreme conditions. Okay? Under extreme conditions. So, ito yung makikita natin sa mga gut ng mga animals, yung mga kumakain ng mga hilaw na karne o kaya hilaw na dahon. Okay, yung mga, ano bang tawag dito? Like for example, cows, lions. So, ito yung makikita natin sa gut nila. Okay? Mga archaea. On the other hand, ang bacteria, syempre, may peptidoglycan. Diba? Sa cell wall. Okay, anyway, so, dito kay Carl R. Woese na classification, magkahiwalay si archaea at saka si bacteria. And of course, isang domain lang lahat ng eukarya, whether it's plant, animal, fungi, or mga parasites like protozoa. Okay? So by the way, ang spelling ng eukarya, pwedeng with a C or with a K. Sa spelling ha, pwedeng with a C or with a K. Okay? So, let's move on to nomenclature. Mahalaga po ito. Okay. So, sabi ko kanina, meron tayong mga guidelines na sinusunod pagdating sa naming, sa taxonomy. So, it is based on the ICNB or the International Code for the Nomenclature of Bacteria or yung tinatawag nating Bacteriological Code. Siya yung nagpo-provide ng label, accepted label, para hindi po tayo malito. Lahat ng bansa, isa lang ang pangalan ni Staphylococcus aureus. Dito lang naman tayo sa Pilipinas, may iba't ibang pangalan sa isang tao, di ba? For example, for Jamaica, siguro tinatawag siyang Jamay, charot. Ano bang tawag dito palayaw mo kay Jamaica? Jamaica. Kaya magbigay nga kayo ng pangalan ng anak ko. Wala pang pangalan ng anak ko eh. Anong magandang pangalan? Oo, bacteria. Pangalan ko kaya ano? Grabe naman, Morganella, Serratia morganella. Grabe ka, magkaibang organism pa yan ha. Serratia morganella. Ang pangit, iba. Medyo naman, social. Ano ba? Guys, tandaan nyo sa bacteria ha, isa lang ang label or isa lang ang pangalan ng bawat bacteria. Understood? Okay? So, that is provided by the ICNB or the Bacteriology Code.
Tapos, binomial tayo. O ano naman ang ibig sabihin ng binomial? Ang ibig sabihin ng binomial, it is consist of genus plus species. For example, Staphylococcus aureus. Staphylococcus is the genus and then followed by the species aureus. Tapos, tandaan, pag nagsusulat tayo ng ng genus, yung first letter dapat capitalize. Okay? Halimbawa, Klebsiella na lang. Klebsiella pneumoniae. So, ito yung genus, ito yung species. So, tandaan ha, naka-capitalize ang unang letter. The rest small. Ang species, lahat small. Okay? Ma'am, paano po sa Canvas? Sa Canvas, okay, ganun din dapat kayo mag-input. Halimbawa, nag-identification tayo ng pangalan ng bacteria. So, kailangan yung unang letter ng genus mo, capitalize. Kasi pag hindi po yan marirecognize ni Canvas. Clear yun? Ma'am, paano yung underline tsaka italicize? Sa Canvas po, wala naman pong ganon. Okay? So, hindi na po natin i-apply yung underlined or italicize. Sa Canvas pero syempre, pag sinulat nyo yan sa papel, pag sinulat nyo siya in script, it should be underlined. Kuha? It should be underlined. Kapag tinype mo siya, kailangan tinype, naka-print, naka-italicize. Malinaw yon? Ulitin ko ha. Kapag printed, italicize. Kapag isusulat, underline. Sa quiz natin, dahil Canvas, hindi na po natin i-apply itong guideline na to. Kasi hindi naman po available itong options na to sa Canvas kapag nagsusulat tayo ng answer. Pero kailangan case sensitive. Kailangan nakakapitalize ang unang letter ng genus, then the rest are small letters. Clear po yon sa quizzes natin kung magkakaroon man tayo ng identification. Okay, next. Another guideline. Okay, another guideline. Alam nyo guys, sa totoo lang, nung previous semester, 'di ba? Anong madalas ninyong mali? Tama naman yung pangalan ng bacteria. Sa quizzes, naalala nyo yon? Anong madalas na mali ninyo? Ang madalas na mali ay yung nomenclature. Nagsusulat kayo ng pangalan, lahat naka-capital. Nagsusulat kayo ng pangalan ng bacteria, lahat naka-small letter. Mali po yun. Okay? Kaya matuto na po tayo sa mga mistakes natin dati. Maraming points ang nawala because of it. Okay? Next, let's move on to other guidelines. So okay na po tayo dito sa binomial, capitalize ang first letter, italicize, or underline. Another guideline is when you are writing the family name, it should be ending in A, C, E, A, E. Like for example, Enterobacteriaceae. Okay? So, it is a family because it ends in CA. Question, kailangan ba naka-underline? Kailangan ba naka-italicize? Hindi. Kuha po ba yon? Hindi italicize, hindi rin underline. Okay, next. So, okay na tayo dito. The first letter should be capitalized. Alright? Okay. Commonly, yung genus abbreviated with the first letter. Halimbawa, K, pneumoniae. That is acceptable. But since beginner tayo, hindi pa natin memorized. Karamihan ng pangalan ng genus, hindi natin to tatanggapin sa quizzes. Naiintindihan? Pero
sa guidelines, this is accepted. But to avoid confusion, kailangan isulat mo siya ng buo. So, hindi po natin to i-accept sa quizzes. Kailangan buo. Klaro? Kung ang pangalan ay Klebsiella pneumoniae, dapat isulat yung Klebsiella na genus. Understood po yun? Hindi po ako tatanggap ng abbreviation. Okay, next. Pwede po ba na yung species ay palitan ng SP or SPP? Ano po ba ang difference nila? Okay, halimbawa, Klebsiella na SP. Tandaan guys ha, ang ina-underline lang natin or ina-italicize natin ay yung Klebsiella. Yung abbreviated na SP or SPP will remain as is. Hindi ina-underline, hindi ina-italicize. So, kailan natin gagamitin ang SP? If you are pertaining or referring to none, one, okay, only one, non-specific species of the genera. Ano ibig sabihin nun? Kung hindi ka naman nagre-refer sa specific na species, halimbawa, hindi ka naman nagre-refer sa Klebsiella pneumoniae mismo, you are referring to only one species under the Klebsiella na genera, you can refer it as Klebsiella sp. Kuha po ba yun? Pero, kung nagre-refer ka, referring to multiple species of the genera, halimbawa, you're referring to pneumoniae, you're referring to Oxytoca, then you can use SPP instead. You can write it as Klebsiella SPP. Ang underlined lang po dyan ay si Klebsiella. Okay? Next. Lastly, kapag ang bacteria, halimbawa, you are referring informally. So by the way, this is the formal. Okay? Way of writing the multiple species in one genera. You can also write it informally. Okay? By only writing the genera of the bacterium. So, halimbawa, Klebsiella. Pero, kung mapapansin mo, hindi po yan kinakapitalize or ina-underline. So, lahat po ay maliliit na letters. Okay? All lower case. Neither capitalize nor underline. Malinaw po ba? Again, gagamitin mo to kung nagre-refer ka sa multiple species under one genera. Formal, ito. Informal, ganito. Kuha po yon. May tanong po tayo sa nomenclature. Clarification or question? Ma'am, paano kapag may subspecies? Okay, paano po yun sinusulat? Halimbawa, Klebsiella pneumoniae, subspecies pneumoniae. May mga parehas na subspecies name ha. So, i-underline natin lahat except for the subspecies. So, again, hindi po natin to ina-underline or ina-italicize. Italicize.
Clear po yun. Subspecies, serovar, biovar, hindi natin yan ina-underline or hindi natin ina-italicize. Malinaw po ba to? May tanong sa guidelines, baka mamaya tama ang spelling, mali naman ang nomenclature. Ulitin ko ha, kailangan ko pa ba i-italicize or i-underline ang sagot sa quizzes sa Canvas? Yes or no? Hindi na po ha. Baka magtanong pa kayo. Sir, ma'am, wala dun sa magfa-facilitate. Ma'am, sir, wala pong italicize. So, again, hindi kailangan. Ha? Kailangan lang yung case sensitivity. Kung yan ay capitalized first letter or kung small letter. Okay? So, punta tayo sa identification. So, sabi ko kanina, genotypic, na-discuss na natin to. Pag sinabi nating genotypic, genetic makeup. Pag sinabi nating phenotypic, yung mga observable characteristics. So, eto po yung mga example ng genotypic criteria. Eto naman yung example ng phenotypic criteria. So, eto yung mga observable traits. Macro, makikita natin through our naked eye. Micro, makikita natin sa microscope. Staining characteristic, yung capability nila na ma-stain. Okay, environmental characteristic that encompasses temperature, nagre-require ba sila ng oxygen o ayaw nila ng oxygen, anong pH ang kailangan, acidic ba, alkaline o neutral, okay? Kailangan ba ng presence ng salt, kailangan ba ng presence ng ions, etc. Okay? So now, let's move on to host microorganism interaction. 8, 9, 10. Kaya nyo pa? Gusto nyo bang mag-break muna? Ang dami, no? Hindi pa ito yung last topic natin. Meron pa tayo mamaya. Kala nyo ba? Natapos na po natin ang intro. Tapos na tayo sa taxonomy. Actually, nakadalawang topic na tayo. Naalala nyo yung previous sem? Di ba dalawang topic agad yon? Intro at saka taxonomy. Okay? Mamaya meron pa tayo. Cytology. Yung iba't ibang parts, iba't ibang structure ng bacteria. Di pa tayo tapos. Anyway, gusto nyo ba munang mag-break bago natin i-proceed yung host microorganism interaction? Tapos, diretso na natin later sa susunod na topic. Sige.